Ang dagat ay buhay. Ngunit batid niyo ba na ang bawat patak ng tubig nito ay nagmumula sa itaas, mula sa ating kabundukan at sa ating mga tubig daluyan? Ngunit sa Victoria Oriental Mindoro, unti-unti nang nasisira ang mga kagubatan na siyang pinagmumulan ng ating malinis na tubig. Ang deforestation and watershed degradation ay nagdudulot ng malaking problema mula sa soil erosion hanggang sa pagbaha. Sa Bungabong at Victoria, lumalala ang soil erosion ayon sa Mines and Geoscience Bureau. Unti-unti nagiging maputik ang mga ilog at bumababa ang kalidad ng tubig. Kapag nawawala ang kagubatan, apektado rin ang dagat dahil lahat ng putik at basura sa dagat din bumabagsak. Hindi naman tahimik ang pamahalaan. Inilunsad ng Department of Agrarian Reform ang mga programang magpapabuhay muli sa mga watershed ng Oriental Mindoro. Mayroon din mga inisyatibo mula sa Forest Foundation Philippines na nagtuturo ng tamang watershed conservation sa San Teodoro. Kailangan pa rin ng mas malawak na aksyon, hindi lamang proyekto, hindi pagkilos ng lahat. Una, palawakin ang watershed management program na may aktibong partisipasyon ng komunidad. Hindi sapat na gobyerno lang ang kikilos. Kailangan ng bawat residente, estudyante, lokal na organisasyon at mga magsasaka ay maging bahagi ng pagpaplano at pagpapatupad. Sa ilalim ng isang komprehensibong watershed management program, maaaring magpatupad ng regular tree planting, river cleanups, at pagmamonitor ng mga posibleng illegal logging practices sa lugar. Bukod pa rito, mahalaga rin ang pagkakaroon ng edukasyon. Bawat tao ay dapat alam kung bakit mahalaga ang watershed at ano ang naitutulong nito sa ating kapaligiran. Pangalawa, isulong ang agroforestry farming. Isang sistema kung saan sabay sa pagtanim ng mga ani ay ang pagtatanim din ng mga binhi ng puno sa komunidad. Sa pamamagitan ng agroforestry, napipigilan ang soil erosion, napapanatili ang sustansya ng lupa at nagkakaroon ng dagdag na kita ang mga magsasaka mula sa prutas, kahoy at iba pang produkto. Ito ay hindi lang solusyon sa kalikasan, ito ay daan din tungo sa mas matatag na kabuhayan. Kapag may puno sa paligid ng sakahan, nasasala ang tubig ulan, nababawasan ang pagbaha at nananatiling mataba ang lupa. Lahat ay panalo. Ang kalikasan, ang magsasaka at ang komunidad. At pangatlo, ipitan ang kontrol sa pagmimina at illegal logging. Dahil sa bawat punong pinuputol ng walang pahintulot ay isang banta sa ating mga ilog at kabuhayan. Dapat ipatupad na mahigpit na mga batas laban sa mapinsalang pagmimina at pagtutroso. Ang mga lugar na dating nasira ay maaari pa rin ibalik sa pamamagitan ng reforestation at rehabilitation ng mga watershed. Ang mga solusyong ito ay hindi lang pagtatanim ng puno, kundi pagtatanim ng pag-asa. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating malasakit at pakikilahok. Kapag sama-sama tayong kikilos, muling mabubuhay ang kagubatan, lilinaw ang ating mga ilog at muling magiging sagana ang ating kabundukan. Hindi kailangang maging bayani para tumulong. Magsimula ka sa maliit, magtanim ng isang puno, at maging responsable sa paggamit ng tubig. At higit sa lahat, magbahagi ng impormasyon sa iba tungkol sa kalikasan. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga taong may malasakit. Protektahan ng kagubatan, pangalagaan ang tubig daluyan, sapagkat tubig ang bumubuhay sa ating sakahan, tahanan at karagatan. Dahil sa bawat patak nito'y nakasalalay ang ating kinabukasan. Sa bawat punong itinatanim ay isang pangakong iniiwan natin para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya't pangalagaan natin ang kagubatan. Nasa gayoy, nasiguro natin na may lilim, ani at daloy ng tubig. Ngayon, bukas, at sa mga panahong susunod pa sa atin.